Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Kare-resign mo lang pero hindi mo alam kung anong gagawin mo. Huwag ka mag-alala, friends. Sagot na kita. Ito nang dapat natin gawin. Una, huwag mag-panic. Okay, mag-reflect muna. Una, tanungin muna natin sarili. Bakit ka ba nag-resign? Toxic ba ang work environment? Underpaid? Okay, number 2, ang next na tanungin mo, anong gusto mong gawin? Ito na ang chance mo para makapag-umpisa ka muli. Number 3, ano ang skills na alam mo? 'Di ba? Hanapin mo yung swak na based on your experience skills, doon ka mag-umpisa. Okay? Pero para mas maliwanag po, kumuha ka ng papel, isulat mo lahat to, huwag mo i-memorize siya. Pangalawa, ayusin muna natin ang ating finances. Ang tanong na dapat, okay, bago dapat tayo nag-resign, nagtanong muna tayo. Kung wala tayong kikitain for the next few months, kaya mo bang buhayin ng pamilya mo na wala kang income? Oo. Pag sinabi mo, ay kaya ko ng 3 months, good. Pag hindi, nako, may problema po tayo. So, kung anong gagawin po natin, magbawas muna tayo ng gastos non-essentials. Like, for example, pagkain sa labas. At syempre, ang dapat po natin gawin, ang next na po natin gawin is maghanap na tayo ng additional income. Diba? Level up na po tayo. So, like, for example, ang pwede mo gawin is mag-attend ka ng mga webinars, mga workshop, self-improvement books, di ba? Pagkatapos niyan, pag tayo po ay natuto na, okay, natuto na po tayo, alam na po natin kung anong gagawin natin, anong gusto natin mga papasukan na negosyo o pagkakitaan, mag-apply ng matalino. Anong ibig sabihin yan? Maghanap po tayo ng mga work na in-demand. Alam mo, mga in-demand works po nga right now, IT, healthcare, finance, o if not, mag-career shift kayo, mag-virtual assistant, digital marketing, web development. In other words, huwag kang matakot na matuto ng bagong skills. O worst comes to worst, wala talagang kumukuha sa'yo. Huwag kang mag-alala, meron pa tayong fallback. Magsimula tayo ng sarili nating negosyo. Diba? Pwede tayo mag-freelancing, diba? Graphic design, or if not, food business, lutong bahay, baking. Pwede tayo mag-online selling, diba? Sa mga shopping app. Diba? Ang dami po, pwede tayong pagkakitaan sa totoo lang. Alam mo, ang resignation po ay hindi po ang huli. No? It's not the end of your life. Always ask yourself, ano pang alam ko? Ano pang pwede kong gawin? Ano pa nang pwede kong i-share sa ibang tao? At hindi mo alam, yung dahil sa kagalingan mo, diba? Pwede kang mag-umpisa na kumita muli. Kaya ka mga friendship, kakaresign mo lang ba? Huwag kang mag-alala. May pag-asa pa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, lahat ng incumbent officials ng Department of Transportation pinagsusumiti na ng courtesy resignation ng bagong kalihim. Secretary Vince Dizon, sinimulan na rin ang pagkukommute sa EDSA busway. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibinebenta raw ng pamilya Marcos ang gold reserves ng bansa. Binanata ng mga bagong opisyal ng Presidential Communications Office. Tanong nila, wala raw bang economic advisors si Duterte? Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. NFA rice mula sa Department of Agriculture sinimulan ng ibenta sa San Juan. Pero hindi muna per kilo, kundi per sako muna. Ayuda para sa AFP Modernization Program, pasok sa exemptions sa foreign aid freeze ng Amerika. At Baron Geisler tuloy ang trabaho matapos mapabalitang naaresto umano siya dahil sa sobrang kalasingan sa Mandawi City. So it's not true yung lumalabas na nahuli ka? Ano lang, I'll let my legal team handle all of these issues. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang February 26, 2025 o bukas, yan ang ibinigay na palugit ng bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon sa lahat ng kasalukuyang undersecretaries, assistant secretaries at directors ng ahensya para makapagsumite ng courtesy resignation. Kasabay nito, pinuna ng kalihim ang ilan sa mga problemang nakita niya sa sektor ng transportasyon. Magbabalita si Gerard de la Peña. Matapos ang official turnover ceremony sa Department of Transportation kahapon, nag-commute si Transportation Secretary Vince Dizon sa EDSA Carousel mula Ortigas hanggang Monumento. Agad pinuna ng kalihim ang mga sirang elevator, nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at sirang mga orasan. Pagdating naman sa tren, halos patapos na ang mga estasyon at tulay na ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bandang Pampanga hanggang Clark, malabo umanong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Tigil muna kasi ang pagbili ng Department of Transportation ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Noong September 2024, sa legal opinion ng DOJ, dapat bayaran ng paunang 50 to 70% ang may-ari ng property. Ang balanse, ibibigay na lang kapag naibaba na ang bagong titulo. Yun nga lang ang napagkasunduan sa loan ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na siyang pumupondo sa NCR, dapat full payment agad. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto, partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Kaya naman, ayon sa mga source ng News 5, ang parteng Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028. Sabi naman ni outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may remedyo na dito na nakahanda na para sa bagong kalihim na si Vince Dizon. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on this. We have a letter which I think to be signed by Secretary Dizon, prepared by our legal, asking for formal opinion on that issue. We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the president. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. And then they need these projects to go online as quickly as possible. Nauna nang sinabi ni Dizon na itutuloy niya ang planong privatization ng EDSA Busway at MRT3. Posible raw yan sa susunod na taon. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Sinimulan nang ibenta ang mas murang NFA rice sa San Juan City sa ilalim ng food security emergency. Kada sako ang naging bentahan sa halagang 1,650 pesos, katumbas ng 33 pesos kada kilo. Sa sistema ng San Juan, nagsagawa muna ng pre-registration para makabag-avail nito. Sa kabila nito, may tuturing pa rin daw mabigat sa bulsa ng ilang mamimili ang isang sako ng bigas. Hiling nila magbenta na rin ng tingi-tinging NFA rice. Samantala, bukod po sa San Juan, ay inaasahan din na magbebenta na rin ng murang NFA rice ang iba pang LGU sa Metro Manila sa susunod na araw. Kaugnay niyan, makakausap natin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Yes, magandang tanghali po, Cheryl, at maraming salamat po sa pagkakataon ng programa. Okay. Mayor, 1,000 sako ng NFA rice. Tama po ba yung initial allocation po sa inyo kung saan nga 1,000 pamilya rin ang nakinabang? Kailan po aasahan yung susunod na stocks? Yes, Cheryl, tama po kayo. 1,000 sakong bigas po, lahat yan sold out na. Isang araw lang ho, sold out na po lahat yan, Cheryl. So talagang kaya kong sabihin na tinatangkilik ng mga San Juanenyo po ang murang bigas na ito. Kung kaya nagsimula na po tayo ng registration para naman po sa second batch po natin. Bakit po batch by batch? Kasi una ho, hinahakot pa ho natin yan galing sa NFA warehouse. Hindi ho ganun kabilis maghakot po ng napakaraming sako ng bigas. So depende rin ho yan sa nagiging demand po, Kaya ho tayo nagpapa-pre-register sapagkat gusto natin malaman gaano karaming pamilya ba ang gustong mag-avail
bigas po natin. At nais ko na rin banggitin po, Cheryl, no? Ngayong umaga, nag-announce rin po ko na simula bukas ay magbebenta na rin ho kami ng tig 5 kilos na packaging. So, magiging available din po yung 5 kilos sa atin. So, ang options po natin ngayon ay bumili ho ng isang sako na 50 kilos or 5 kilos na packaging. Kung gusto ho nila ng 10 kilo, bibili lang po sila ng dalawang packaging na tigli 5 kilo. So, ginagawa rin natin ito upang yung iba naman ho na hindi talaga kayang bumili ng isang sako ay makabili ng isa o dalawa o tatlong 5 kilos na packaging. Depende na ho yan sa kanilang pangangailangan at depende ho sa kanilang budget. Doon po sa inyong registration, ay sabi niyo nga po to know kung sino yung kung gaano karami yung gustong makapag-avail nito. Pero pagdating po sa estado ng buhay, meron po ba kayong mas priority? Pagdating naman po sa estado ng buhay, no, wala naman ho kasing binigay na panuntunan ang Department of Agriculture and NFA pagdating dyan, except that what we're doing is 1 sack per family or 1 sack per person. Kasi ayaw naman ho natin na pakyawin ng mga negosyante yung 1,000 bigas. So, base rin sa pre-registration dahil nakasaad po rin ang kanilang pangalan, ang kanilang mga address. So, nakikita namin na hindi ito minomonopolize ng mga negosyante kasi nandun po ako kahapon, nakita ko yung mga constituents natin, in fact, lahat sila, kilala ko po, no? Nakita ko na na-spread out po natin ito because clearly, we specified ho, no, na talagang per person po itong 1 sack natin. Pagdating naman po dito sa magiging bentahan ng tigli 5 kilo, ay open naman po yan sa mga taga San Juan. Again, mag-pre-register po tayo. Bakit po kailangan ng pre-registration, Cherry? Gusto ko lang po linawin, no? Tandaan niyo po, limited pa sa ngayon ng hawak namin na bilang ng bigas. Whether it is 50 kilos or 5 kilos, limited pa ho yan dahil ang karamihan yan ay nasa NFA warehouse pa. Kung hindi ho tayo magsagawa ng pre-registration at merong 3,000 tao pumunta sa City Hall at 1,000 sakong bigas ang meron tayo, magkakagulo po yan. At yung 2,000 na pupunta dyan na walang makukuha, magagalit po sa atin yan. Kaya ayaw ho natin na gawing walk-in lang ating bentahan. Mas maganda mag-pre-register para pag makita natin ho, no, na yung unang order natin ay kulang na, mag-order lang tayo ng pangalawa, pangatlo, pangapat, pang-5 beses. At hindi naman ho malayo ang ating warehouse ng NFA. Dito lang po sa Valenzuela yan. So, in a matter of 1 or 2 days, after ordering, ay dumarating naman po yung stock dito sa San Juan City Hall. Paano po, okay, you're saying na max po na ibinigay nyo, limit per family ay 1 sako muna for now. Gaano For po? now, yes. Then, I'm sorry, please proceed, Cheryl. Please proceed. Opo. Gaano po katagal din bago sila makabili ulit kapag na-max na nila yung 1 sako ng yung pong isang pamilya? Opo, wala naman tayong sabihin yung hard and fast rule, no? If they want to register again, para bumili, wala naman ng problema dyan. Ang sinasabi lang talaga ni Secretary Sue Laurel ng Department of Agriculture, ang wag lang talagang gagawin ay kung ibebenta po ito, no? Wag sa ibebenta lagpas dun sa price ceiling na ipinapataw po ng Department of Agriculture. Kasi naintindihan naman natin na posibleng yung mga retailers natin bibili para ibenta. Kung gagawin ho nila ito, dapat within the price ceiling lang. Kaya ho natin ginagawa rin na 1 sack per family or per person just to basically monitor na hindi ito binili ng isang negosyante lamang at ibebenta. Kaya mas gusto natin mas marami hong makinabang. Kaya 1 sack per family po ang ginawa nating sistema or 1 sack per person. Kung sakali ma'am po ang gagawin, kasi may mga sari-sari stores po tayo, no, na pa konti lamang kung magbenta naman din ng bigas. So yung 33 pesos, pwede po nilang ibenta ng anong max? 35, 34 pesos, ganun yes. po. Ang binabanggit po ay up to 35 pesos. 35 pesos. So, yes. So mamamonitor naman po yun ng Department of Agriculture, ng DTI. But again, I want to inform everyone na ang San Juan po ay sinalo na ang lahat ng gastusin pagdating po sa paghakot ng mga bigas nito, yung hauling, yung trucking, yung mga painante, yung pagkamada po, no, dito ng mga sakong bigas.
sinalo na ho ng City Government of San Juan ang gastos dyan para pag makuha namin siya ng 33 pesos per kilo sa NFA, ibinibenta rin po namin ng 33 pesos per kilo sa ating mga mamamayan. So wala hong patong naman dyan ang pamahalaan ng lungsod ng San Juan. Kagaya po niyan, sabi nyo nga, kailan lang nagsimula? Kahapon. Yung 1,000 sako, halos mauubos na po. Ano ba ang usapan po ng NFA Mayor? Gaano Yes, karami rin per LGU ang kanilang inallocate? Okay, all in all, right now may 300,000 metric tons po no, ng bigas na available. Napakaraming bigas po niyan. Kung kaya't ang sinasabihan ni Secretary Laurel, race to finish po ito. Ibig sabihin, talagang pabilisan na lang to. Kung ang mga LGUs po ay magiging aggressive sa pag-order, ay mas mabilis na abot po yan sa kanilang mga lungsod. Wala naman silang sinasabing limit talaga ho, no? As long as supplies will last. But again, hindi lang naman dito sa Metro Manila meron silang warehouses, pati sa probinsya meron po, no? At ang alam ko po ay inilulunsad na rin po ito sa ibang mga lugar sa mga probinsya natin. So, kaya naman po ito ginagawa sapagkat meron na hong supply ang Department of Agriculture na nagpapatulong na po sila sa ating mga LGUs na mapalapit sa tao ang murang bigas na ito. Sapagkat kung hindi ho tutulong ang LGU, Cheryl, paano naman po pupunta ang mga tao sa NFA warehouse para bumili nito? No? Magiging mahirap po yan para sa kanila. Kaya ginagawa po ito ng LGUs upang mailapit sa tao ang murang bigas para mas mapadali po sa kanila ang makabili nito. At anumang gastusin konektado po rito, halimbawa yung hauling, yung tracking, yung logistics ay sinasagot na po ng mga lokal na pamahalaan niya. Mayor, tinry mo ba yung bigas? Nasubukan nyo na bang Yes, isaing? actually. Opo, kahapon sinubukan ko po, Cheryl, at masarap siya, maayos siya, no? Kaya wala po ako narinig na any negative feedback sa lahat mo ng bumili kahapon, no? So, maayos po siya. At ginarantayin na naman po ni Secretary Chu Laurel ang quality ng bigas nito. At alam ko naman po, siyempre ayaw naman po mapahiya ng Department of Agriculture po ito. Una na pong sinabi, Mayor Zamora, ng COMELEC na handa silang i-exempt ang NFA rice sales sa spending ban. May formal request na ho ba kayo? I'm in coordination with our election lawyers to formally write a COMELEC about this. At binanggit din naman po ni Secretary Chu Laurel na nakausap niya rin po ang COMELEC tungkol dito. So tayo po ay magsusulat na ng formal at hintay na lang po natin ang kanilang magiging sagot. Ngunit dahil ito po ay isang food emergency at ito naman po ay para sa mga mamamayan, ay kumpiyansa naman po ako na ang COMELEC po ay magbibigay ng exemption dito. Di naman po ito ginagawa ng pamahalang lungsod para mamulitika. Ito ay ginagawa natin upang makatulong sa ating mga mamamayan. I understand kayo po ang unang lugar, ano po, Mayor Zamora, na nagbenta na ng NFA rice. So far, doon sa inyong sistema, you think may mga adjustment po kayong gagawin para po mas maging mabilis o mas smooth yung flow po nitong pagbibili po o pagbebenta ng inyong lugar na dito po sa NFA rice? Any adjustment? Ang first adjustment po natin gagawin, and this is after day 1, which was yesterday, ay ito nga, yung pag-repack into 5 kilos. So, marami hong bumili ng isang buong sako talaga, ngunit marami rin naghahanap ng maliliit na packaging. So, nag-decision po kami na i-repack into 5 kilos. Parehas din naman na lumalabas yung presyo na 33 pesos per kilo. So, depende na lang sa kanila. Kung gusto nila lang 10 kilos, then they can buy 2 packs of 5 kilos. No? So, ganun din naman po lalabas ang presyo. Pangalawang adjustment gagawin namin ay sa aming mga barangay caravan. Ito po yung mga tinatawag nating pag-ikot sa barangay kung saan binababa natin ang serbisyo ng pamahalang lungsod, ay magsasagawa na rin po kami ng pagbebenta ng murang bigas. So magkakaroon po tayo sa ating City Hall ng pagbebenta, ganoon din po sa ating mga barangay caravan. So slowly, we will adjust to the situation. At yung pag-order naman po natin sa FTI, ay personal po akong tumatawag sa Pangulo mismo ng FTI, si President Joseph Lo. In fact, kanina kausap ko siya. At nagpapasalamat din nga po kami talaga sapagkat ang full support po ng national government ay nararamdaman po ng San Juan pagdating po sa programang ito.
That's good to know po na dinadala nyo na sa barangay kasi tipid din po yun sa pamasahe ng inyong mga residente. But so far, may mga kapwa mayor na rin po bang tumawag sa inyo, inalam kung paano para mahikayat, or may mga kapwa mayor po ba kayong hinikayat na nasimulan na rin na magbenta po nitong NFA rice? Yes, I'm in coordination with our fellow Metro Manila mayors. Meron naman po kaming group chat, may Viber group po kami. At lahat naman po ng mga communication ay ating sinasagawa doon. So I'm very optimistic that this will start in all other Metro Manila LGUs very soon. At ganoon din po sa mga probinsya po, no? Ang Department of Agriculture po at NFA nakikipag-ugnayan na rin po sa LGU sa mga probinsya po natin. Maraming pong salamat, San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa iba pang balita, sinimulan nang i-release ang pondo para sa mga programang pinayagan ni US President Donald Trump or ni US President Donald Trump na ma-exempt sa ipinataw niyang ban sa ayuda sa ibang mga bansa. Kabilang na riyan ang Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Magbabalita si Camille Samonte. 5.3 billion US dollars. Yan daw ang kabuang halaga na exempt sa foreign aid freeze ni US President Donald Trump base sa exclusive report ng Reuters. Papartihin ito sa higit 200 programa na kaharamihan ay may kinalaman sa seguridad at kampanya kontra iligal na droga. Kasama dyan ang $336 million or nasa 20 billion pesos para sa AFP Modernization Program. Lubhang limitado naman ang napunta sa humanitarian aid. Pinakamalaki na yung $500 million para sa United States President's Emergency Plan for AIDS Relief o PEPFAR na nagpopondo ng healthcare services sa Africa. Kumpara yan sa dating annual funding nito na $6.5 billion. Ang USAID wala pang $100 million ang natanggap mula sa $40 billion na taunang budget nito noon. Sa harap naman ng bumabang ayuda ng Amerika sa bansa, nagkasundo naman ang Pilipinas at Japan na paigtingin ang kooperasyon. Kapwa nagkasundo sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Defense Minister Gen Nakatani na ipaglaban ang kapayapaan at malayang Indo-Pacific region. We share also the common cause of resisting any unilateral attempt to reshape the global order without the consent of the participants of this global order and the attempt to reshape international law by force. The security environment surrounding us is becoming increasingly severe, and that it is necessary for the two countries as strategic partners to further enhance defense cooperation and collaboration in order to maintain peace and stability in Indo-Pacific amid such a situation. Sabi ni Nakatani, 3 aspeto ang gustong mapalakas ng Japan sa defense cooperation sa Pilipinas. Ang operational cooperation sa pamamagitan ng high-level meeting at information sharing. Educational exchange kung saan nakapaloob ang pagpapadala ng ating mga sundalo para mag-aral sa kanilang National Defense Academy. At kooperasyon sa defense equipment at technology. Bago ang pagpupulong, binisita ni Nakatani ang base militar sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Nandoon ang radar surveillance facility na naipatayo sa pamamagitan ng loan ng Japan sa Pilipinas. I was very encouraged by my close observation that Japanese air surveillance radar systems are making an extremely large contribution to the air defense of the Philippines and peace and stability in the South China Sea. Pagkatapos ng pagpupulong, nag-courtesy call si Nakatani kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaasa raw ang Pangulo na sa pagbisita ng minister sa Pilipinas ay mas mapalakas ang defense cooperation ng dalawang bansa. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Susunod, kahit hindi idineklarang non-working holiday, anibersaryo ng People Power Revolution, ipinagdiwang pa rin sa EDSA. Matatapang na sagot ng bagong talagang Undersecretary ng Presidential Communications Office na si Attorney Claire Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, usap-usapan. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga.
All we want here is evidence. At Mark Heras, sinagot na ang mga nagli-link sa kanya kay Jojo Mendrez. Andun yung asawa ko sa kotse kasi yun yung nag-date kami for Valentine's Day. After Valentine's Day kasi maraming time. So, pag sinabi ko naman sa kanila na may relasyon, sabihin ng mga tao, ayan, totoo, ganun. Pag sinabi ko na walang relasyon, sabihin ng mga tao, hindi mo sila maniniwala, di ba? So, bahala kayo sa buhay nyo kung ano gusto nyo isipin. Basta ako, wala akong ginagawang masama. At the same time, wala akong tinatapakan na tao. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Matapang ang mga sagot ng Malacanang sa pinakahuling mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Ito ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibinebenta raw ng pamilya Marcos ang gold reserves ng bansa. Sabi ni Castro, mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang nagsabing regular activity ng ahensya ang pagbebenta ng gold reserves sandaling tumaas ang presyo nito. Kaya tanong niya, wala raw bang economic experts na nag-a-advise kay Duterte? Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Hindi rin pinalampas ni Castro ang pahayag ni Duterte na bumalik na ang bentahan ng droga sa Davao, Cebu at Manila at talamak na rin daw ang mga krimen gaya ng pang-hold up. Sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. Nanindigan naman ng palasyo na sineseryoso nila ang lahat ng pahayag ni FPRRD at sasagot sila sa mga ito. Dapat daw yung gawin para makaiwas sa fake news lalo't nakasisira raw sa ekonomiya at sa bansa ang mga pangiintrigang pinapasok sa utak ng mga mamamayan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, magkakasama natin si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon, Ariel. Pag-usapan muna natin ito pong bagong pagkakatalaga sa inyong posisyon. Ano po, ang nakala po ng lahat, tanging si Secretary Jay Ruiz ang manunumpa kahapon. Pero ipinakilala rin po kayo bilang bagong Palace Press Officer. Kailan at paano po ito in-offer sa inyo itong pwestong ito, Yusek? Okay, madalas ko na nasabi, hindi tayo talaga taong politiko. Hindi ako mahilig sa politika. Although yan ang mga topics natin sa ating YouTube channel. In-invite ako, I was invited. Hindi ko na sabihin kung sino. And then hindi ako agad nag-okay kasi ayoko nga sana sa politika, but until I was told na maybe I could be of help to curtail fake news and to tell to the people kung paano nakakatulong at kung ano mga programa ng pamahalaan. At ito ay para sa best interest ng taong bayan. So, kaya napapayag na rin ako, Cheryl. Oo, pero nag-usap po ba kayo ng personal ni Jay Ruiz? Is this something, Secretary Ruiz, is this something po na diniscuss nyo muna bago nyo fully tinanggap?
Yung pag-invite sa akin, hindi kami sabay in-invite. So, nakita ko na lang siya, nandun na rin siya. So, nagkagulatan kami. So, yun. Nagkagulatan lang kami na kami yung na-invite. Ang iniisip po, marami nga po kasi ang na-surprise, but have you been a supporter talaga po ng ni PBBM noon pa? Okay, hindi tayo supporter at the time. Sa election, alam natin may kanya-kanya tayo na iboboto. Pero after the elections, after manalo ang Pangulo, pati sa ating radio program dito sa Usapang Batas, I've been encouraging people, since may presidente na tayo, we have to support the government. We have to support the president as our leader. Kasi leader na po natin siya and we have to support. Hindi pwedeng pag-criticize mo, ang yung purpose is to destabilize or to pin him down. Ang pag-criticize sa Pangulo or sa pamahalaan ay para makatulong ka upang ma-improve kung meron man dapat i-improve. So yan po yung ating naging panuntunan at the time, no? Na after the election, I said to all the viewers and listeners sa program natin sa Usapang Batas that we have to support the government. Yusek Castro, bago po sa pandinig itong posisyon ninyong Palace Press Officer, maihahalin tulad po ba ito bilang tagapagsalita po ng Pangulo? Actually, hindi po tayo matatawag na presidential spokesperson. Wala na po yung office ng presidential spokesperson. And the president will be speaking for himself. Ang mandato ko lang, Cheryl, ay kung ano man ang hindi na itanong Pangulo, atin i-expound, i-explain, kasi may mga pagkakataon na naitatanong sa Pangulo ang ibang mga katanungan pero baka hindi na nasasabi o hindi na itatanong ang lahat ng detalye. So that will be my mandate to explain, to expound kung ano ang direktiba at pronouncement ng Pangulo at ng Palasyo. Yusek Claire, unang araw pa lamang, isa din yun ang binueltahan, yung ilang patutsada po sa Administrasyong Marcos. Sabi ng netizens tuloy, nakahanap na ng katapat ang mga troll. Ano ho ang reaksyon nyo on this? Ayoko naman sabihin na nakahanap sa katapat ang mga trolls. Siguro ang atin lang dapat na gawin, Cheryl, is sagutin ang mga katanungan, ang mga intriga. Ang dahilan naman dito kung bakit natin kailangan sagutin ay para yung mga tao, ang taong bayan ay malinawan kung ano ba yung totoo. Hindi tayo pwede mabuhay sa gawa-gawang kwento na walang basihan. So, obligasyon natin, kahit hindi ako nandito sa posisyon na ito, Cheryl, gagawin at gagawin ko. Sabi nga natin, nasa radyo tayo, nasa YouTube channel, meron tayong YouTube channel, at yan din naman ang ginagawa ko. Ang ituwid, kung ano yung mga mali na nasasabi. At although hindi ko sinasabing may monopolya ako ng katotohanan. May mga pagkakataon na may mga pagkakamali tayong maaaring nasasabi at kaya ini-encourage natin kung meron man akong pagkukulang o may mga mali ako nasabi, ibigay sa atin. Ibigay sa atin kung ano man ang materyales, ebidensya, para maituwid natin kung ano man ang maling nasabi natin. But still, yun ang ating ipaglalaban. Gusto natin ang taong bayan ay mabuhay sa katotohanan. Ang po at napansin ng ating mga kababayan, matapang ang tono. Matapang na tono. Aasahan ba na ganito na kaagresibo ang bagong pamunuan po ng PCO sa pagsagot po sa mga patutsada? Depende, Cheryl, kung ano bang klaseng patutsada. Kung may sense at dapat sagutin na patutsada, talagang sasagutin natin yan nang may basihan. Hindi tayo basta-basta magsasalita ng kwentong kutsero lang. Lahat ng ito, ang lahat ng sasabihin natin dito, lalo-lalo na kung ito ay patungkol sa direktiba ng Pangulo, dapat laging may basihan. Yun ang ating lalabanan, ang fake news. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon ni Secretary J. Ruiz at kayo po, Yusek Castro, na talagang makausap po ng personal si Pangulong Bongbong Marcos at ano po ang ibinigay niyang instructions po sa inyo? Yes, oo. Nakausap natin ang personal, ang Pangulo. At ang instructions lang niya ay ipahatid sa taong bayan kung ano ba ang programa na makakatulong
sa kapwa natin, sa Pilipino. May mga pagkakataon kasi, Cheryl, kahit nandiyadyaan ang good news, kahit nandiyadyaan ang mga programa, ang proyekto ng pamahalaan, natatabunan ng fake news. Mas napag-uusapan kasi ng media yung mga malulutong na mura, yung mga malulutong na mga intriga. Kaya yun ang magiging direktiba natin, ito ang magiging mandato natin, iparating sa taong bayan ano ang kanila magiging pakinabang sa pamahalaan. Ang sinabi po ni Secretary Chavez, kaya po siya ay nagbitiw sa pwesto ay hindi po niya na-deliver yung inaasahan pong klase ng trabaho na dapat niyang i-deliver. Ano ho ba ang aasahang pagbabago sa PCO sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary J. Ruiz? Isa siguro na pagbabago dito ay ang pagiging mas aktibo na ipaalam sa media, sa taong bayan, kung ano ba ang nangyayari sa pamahalaan, kung ano nga, katulad na sinabi ko, proyekto, kung ano ang mga maaari nilang makuha na ayuda mula sa pamahalaan. And at the same time, hindi lang ang proyekto ang pag-uusapan natin dito. Kung may mga issues na dapat agad sagutin, hindi na sila maghihintay ng araw. Sasagutin agad natin ito. Mas magiging aktibo po ang PCO. May mga pagkakataon po na hirap po ang media na makahingi ng reaksyon even mula po sa PCO at sa pagharap po sa media, mas kayo po ba o mas magiging visible at mas madali po bang maaabot kayo, Yusek Castro? Yes, patunay na ito. Nakaharap mo na ako, Cheryl. Okay. Yes, pangako natin, kung magkakaroon tayo ng press briefing, kung kakayanan natin ng araw-araw at hindi bisa ang mga miyembro ng media, aaraw-arawin natin to. Basta may mahalagang bagay at mahalagang issue na dapat pag-usapan, nandiyan agad tayo. Paano po ang inyong vlog? Magpapatuloy pa ba, Yusek? Yes, hindi pinagbawalan, basta hindi conflict of interest. At ito naman ay, Cheryl, ang sasabihin ko sa ating vlog ay personal na opinion ko, personal na pag-aaral, at ito ay nababase din sa batas at sa mga ebidensya. At hindi ito magre-reflect. Lahat ng masasabi ko sa aking vlog ay hindi magre-reflect sa Pangulo or rather hindi siya ang masasabi nating direktiba o pronouncements ng Pangulo. Ito ay personal ko na opinion. Marami pong salamat sa inyong oras. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Idineklarang working holiday ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Pero hindi natigil ang mga selebrasyon para rito. Para sa update live na magbabalita mula sa People Power Monument, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Seryen, sa mga oras na ito, naghihintay pa ang lahat para sa rally na magsisimula mamayang 2:00 ng hapon dito sa EDSA Shrine. Para yan sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Mula pa kaninang umaga, kabi-kabila na rin ang mga aktibidad. Nagkaroon ng wreath-laying ceremony na pinangunahan ng National Historical Commission at Quezon City Government. Mula 7:00 ng umaga kanina, nagkaroon na rin ng misa dito sa EDSA Shrine. Mamayang hapon, ilan sa mga inaantabayan ng aktibidad dito ay ang prayer vigil, panawagan para sa pag-alala ng EDSA People Power Revolution at maging impeachment ni Vice President Sara Duterte. May nakahanda na rin naman ditong help desk at medical assistance area kung sakali mang magkaroon ng emergency. Cheryl, paalala na lang din ng mga otoridad na magdala ng payong dahil sa pabugso-bugsong ambon at biglaang init dito sa area. Magdala rin ng tubig at iwasan ang magbitbit ng mga patalim. Hindi magsasara mga kalsada pero pinayuhan na din ang mga motorista na dumaan sa mga alternative routes. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Sabay-sabay na nag-walk out sa klase ang daan-daang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines bilang pakikiisa sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Bit-bit ang mga placard. Nagmarcha paikot ng PUP campus sa Santa Mesa, Maynila ang mga estudyante para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa hindi pagsususpindi ng klase sa kanilang pamantasan. Bukod sa piket sa loob ng campus, tutungo rin sila sa EDSA para mag-rally.
Samantala, kasabay din ng anibersaryo ng EDSA People Power ay ang pagbubukas ng ni-renovate na Aquino Center and Museum sa Tarlac. Nanguna sa isang guided tour ang senatorial candidate na si Bam Aquino. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang isa pang kaso ng ill-gotten wealth laban sa pamilya Marcos. Kaugnay ito sa mga sasakyan at household appliances ng kapwa-akusadong si Fernando Timbol na pinaniniwalaang nagkubra o nakubra niya ng dahil sa kanyang koneksyon sa mga Marcos. July 1987 pa isinampa ang kaso. Pero sa 12 pahinang resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na bigo umano ang Presidential Communication on Good Government o PCGG na usigin ang respondents ng kaso sa hindi na makatwirang haba ng panahon. Isa ito sa 40 kasong isinampa ng PCGG laban sa mga Marcos at kanilang cronies, kung saan ilan sa mga ito ay nauna na ring nabasura dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Magandang tanghali mga kapatid. Ipinagdiriwang ni Google Maps ay ika-20 taon nito sa pagbabahagi ng direksyon sa Google users. Kasabay nito, inilabas ng Google Maps ang top 20 na lugar sa Pilipinas na may magandang review. Kung kayo ang tatanungin namin mga kapatid, saang lugar ang masasuggest mo para mapuntahan na mga gusto mag-unwind at magbakasyon? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa Palawan po. Bakit doon? Kasi marami po doon na magandang tourist spots na pwedeng mapagbakasyonan. Boracay po. Bakit sa Boracay? Maraming apam, tsaka maganda. Sa Osamis, Mindanao, maraming mga magandang tanawin at mga paliguan. Andun lahat ng mga tourist. Surigao. Ba't sa Surigao? Bakit doon? Maraming magagandang tanawin, tsaka relaxing. Sa Batanes po, sir. Maganda po doon, sir. Bakit, ano may offer ng Batanes sa mga tao? Napaka-peaceful po ng lugar at saka matatanggal talaga yung stress mo. Makakapag-unwind ka talaga. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Jessa Zaragoza at Benny Saturno magiging jukebox ng Singaling. Makakakwentuhan natin sila live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga kapatid, ilang tulog na lamang po, abay mapapanood na muli ang Singaling. At kasama po natin dito sa studio ang magbabalik na jukebox na si phenomenal diva Jessa Zaragoza. Hi, Jessa! Sa inyong lahat! At kasama rin po natin sa Singaling ang legendary composer na si Mr. Benny Saturno. Magandang tanghali po. Thank you. Welcome to One Balita, Pilipinas. Nako, marami na ang excited. Kumusta yung pagkikita ninyo ng mga kapwa ninyo, jukebosses? Oo. Jessa. Naku, sobrang riot. Pag magkakasama kami talaga, sobrang saya. Na-miss namin yung isa't isa. Although, nagkakausap naman kahit nung nagpahinga kami sandali. Kaya laging very excited kami sa tapings namin. Na-expect mo ba na magbabalik pa? Kasi parang matagal din 2 years na nagpahinga. Oo, 2 years na nagpahinga. Honestly, hindi ko na-expect. Kaya nung nakatanggap ako ng tawag, naku, grabe. Parang gusto ko na agad mag-taping. Sir Benny, kamusta po ang pagtanggap nyo bilang isang jukebox? Excited kasi nga, for a long time, hindi naman ako nakakapag-judge sa mga ganitong contest. So, nung I was recommended by Mr. Willie Revillame na sabi niya, baka gusto niyo kunin si Benny. And ayun, kinuha ako and excited dahil si Jessa was one of my discoveries. Wow! And
Ella May is also one of my discoveries. Galing na dito si Ella May. And then I work with Mito Yunting. So, talagang yung mga juke bosses na mga kasama ko, kapamilya. Mga kasama ko, kapatid. At saka, alam mo na, yung... so, komportable na po kayo. Napaka-komportable namin. Masayang-masaya. And syempre, maraming kwento kasi we work for a long time, maraming pinagdaanan, and maraming nangyari. And again, eto nakikita kami dito sa Singaling na malapit. Oo, anong klaseng jukebox ka kaya magiging, jukebox pala, jukebox, magiging jukebox, boss po. Nalilito na ako. Ang dami nilang bagong terminology. Sa jukebox at jukeboss. Jukeboss, mga singtestants, sa mga singtestants. Well, ako, after ako dun sa makakita ko ng isang artist na since I'm into discovering aspiring artists. Siguro yun ang hahanapin ko, na makagawa tayo ng bagong tunog, na kumbaga kakaiba, na matulungan nating sumikat. Kasi sabi nyo, di ba, si Jessa was your discovery. Ang bakit pa, yung mga earlier hits ko, yung mga solid hits ko, bakit pa, di ba't ikaw, paano kaya? Maganda history namin ito. Talagang alam nila ng may mata ka. Actually, at may pandinig ka talaga. Meron yata akong ganong pakiramdam. Sabi nga, napupulsuhan niya. Thankful ako kasi nga meron akong ganong, kumbaga, pakiramdam na pag nadinig ko yung isang artist, alam ko yung gagawin eh. Alam ko yung pwedeng mangyari kasi I discovered Ariel Rivera. Sabi mo nga, napupulsuhan. Pulsuhan nyo nga po ako, baka may pag-asa pa ako, Sir Wade. Mamaya after lunch, mag-record na tayo. Kasi I can't sing talaga. Talagang maisip, parang ang galing. Pero yun po bang pagkanta, Sir Veni, kailangan ba talaga may boses? Or okay lang naman din doon sa mga average gusto, no, na they could carry a song, they could carry a tune, actually. Pwede pa talaga yung mag-improve at maging isang Jessa Zaragoza. Dapat ba hindi sila mawala ng pag-asa? Dapat, oo. Kailangan, sabi nga, pag umayaw ka, siyempre, wala kang pag-asa. So, dapat tuloy-tuloy pa rin. And kung talagang nasa puso mo yung pagkanta, siyempre, ang way to do it is yung proper training. Magta-train ka talaga. At hindi dahil magaling ka ng kumanta, nag-train ka pa rin ba, Jessa? Parang mga tip lang dun sa mga gustong sumali. Oo, pinagdaanan talaga yun. Actually, yung magandang boses, inborn yun eh. Yung tinatawag na quality na maganda yun, yung lagi kong hinahanap. Bigay ng Diyos. Yung distinct yung tunog mo, laging ako yun kasi kailangan hindi generic yung tunog mo na madidinig ko na pare-pareho kayo. So, pag nadinig kita, dapat kakaiba ka na pag nadinig ka ng sa radyo or nag-record ka ng song, maka-identify na yun ang artist. May marka. Parang boses ni Jessa. Alam mo pa, kahit di mo siya nakikita, pag tumunog pa lang, Jessa to. First time pa lang. Meron talaga. Jaya, yan. Si Jaya. Ella May. Ako, masaya ako sa mga taong yan kasi happy ako and because of me, ayun nga, yung dream nila, may nangyaring maganda. Sige po, kwentuhan nyo kami konti. Anong maaasahan nila this time sa Singaling? Ikaw, Jessa. Naku, maraming kantawanan, hindi lang po music, kantawanan. Iba yung mga namin para po sa mga kaawit bahay natin, kaya dapat po talaga tumutok kayo sa Singaling. March 1 na po yan. At kailangan paghandaan nila doon sa mga singtestants na sasali. Kailangan marami silang alam na kanta. Kasi hindi lang yung galing talaga dito. Kailangan kung ano yung song na mapunta sa kanila. Hopefully alam nila kasi yung lyrics, syempre yung tono. Importante yan. At dapat magre-review sila sa lahat ng mga karaoke songs. Kasi medyo may mga kailangan mong makanta. Ayun nga, sinabi ko kasi kanina, may mga songs na range ng babae na mapupunta sa lalaki, which is, kailangan yan yung technique ng singing. Magamit mo yan, yung natural voice to falsetto, kailangan. Tsaka kung paano mo itatawid yung kanta. So, yun yung mga tinitingnan namin. Hindi lang yung mga flat, sharp, hindi lang yung technique, hindi doon nag-focus. Kung paano dadalhin ng artist. Yung sarili niya, yung song, kapag nandun na siya sa entablado ng Singaling. Mapipindot. At ang mga kanta dito, may bago, may luma, di ba? Halo-halo. Kaya very exciting. Muli, please invite them to watch. Sir Benny? So, March 1 na yun. Singaling, that will be 5:45 ang umpisa niyan.
So mga kaawit bahay, mga sing-testants, eto po kami and maging masaya tayo sa ating singling program. Yes. Singaling, saan ba ako? Ayan. Dito po. Hello, hello. Singaling po, March 1, ilang tulog na lang. Sana po ay magkita-kita po tayo. At mas mahaba ito. Yes, Yeah. 1.5 hours. Yun, ako hindi tayo mabibitin. Hindi kami mabibitin. Masaya to. Maraming salamat po for making time. Thank you, Sir Cheryl. Benny. Thank you Jessa, so good to much. see you. Salamat po. Hola mga kapatid, yes, it's an Emo Wellness Afternoon. Hindi lang yan dahil marami tayong fans ni Mr. Gabby Concepcion na makakasama ngayon as he will share his wellness tips. Ang taray! Pang MVP group talaga yan. At habang inaantay natin siya, ichichika ko muna sa inyo ang isang hindi rin talaga kayo mabibitin, di ba? Dahil due to popular demand, ay nandito na po sa Kapatid Network ang Krish Rome o ang tambalan ni Jerome Ponce at Krisha Viaje dahil mapapanood na sila sa kanilang first ever free TV series after Save Skies Archer. Narito ang report. Academics. The goal is Patikim pa lang sa story conference, nag-uumapaw na sa chemistry ang breakout love team na Krisha Viaje at Jerome Ponce. Ang Krish Rome magpapalaganap ng kilig sa Kapatid Network due to popular demand. Krish Rome fever is so on dahil matapos ang kanilang very much successful na online series sa Save Skies Archer, mapapanood na ang romantic light-hearted drama nila on free TV for the first time ever. At ang title, Para sa Isa't Isa, ay... Nasa kayo nung sinabi? Sa bahay. Nasa bahay din. Nag-Zoom meeting kami kasama ni Direk Easy. Yes. Hindi, actually sa akin. Hindi, Ikaw alam mo na. Kakilala ko si Direk Easy, sinabi sa akin, oy, may gagawin tayo. Sabi ko, yun. 2024 nang mahumaling ang fans sa Krish Rome nang i-launch sila as part of the University series. Hindi nga raw nila inasahan ang intense at growing na fandom. Trending pa nga itong stories nila recently kung saan may binigay na flowering si Jerome kay Krisha. Kaya actually, hindi nga namin alam na maging like official na love team. Tapos sila din yung nagbigay ng pangalan sa amin, ng Krish Rome. Parang, talaga. Ito na, may mga MOA Globe, may mga billboards and all. For some reason, nag-click no? Yeah. Then dumating to, sabi ko, wow, ang galing dire-diretso. So thankful talaga. As of now, talagang inile-level ko lang dito. Ayokong ilagay lahat sa ulo ko kasi been there. Ang Para sa Isa't Isa ay tungkol kina Zion at Erin na susubukin ang pagmamahal at iikot sa isang hiling na hindi nila inaasahang natupad. Makakasama ng Krish Rome sa kanilang first ever series si Miss Alma Moreno at marami pang iba. Directed by Easy Ferrer, mapapanood ng Para sa Isa't Isa soon sa TV5. Ito naman mga kapatid, dalawang controversial actor ang ating nakasalamuha kahapon nang makita natin sila sa StoryCon ng kanilang mga pelikula yan sina Baron Geisler at Mark Heras at sinagot nga nila isa-isa ang lahat na tungkol sa kanilang mga viral na issue. Narito ang ating report. Business as usual ang aktor na si Baron Geisler na spotted sa story conference kahapon sa Quezon City para ito sa bago niyang pelikulang Tag-Ulan kung saan kasama niya sina Beauty Gonzales at Mark Heras. Parang wala namang hangover. Walang hangover. Ito ay matapos kumpirmahin ng Mandaue City Police na nahuli nila ang aktor nitong nakaraang Sabado dahil umano sa kalasingan. Cooperative naman daw ang aktor at nakalabas din siya matapos magbayad ng multa dahil sa paglabag sa city ordinance na anti-drunkenness. May paglilinaw si Baron sa kinasangkotang issue. What happened? I'm all well and don't believe those lies. Sabi pa ni Baron. So it's not true yung lumalabas na nahuli ka? Ano lang, I'll let my legal team handle all of these issues. Aminado ang aktor na apektuhan ang pamilya niya sa lumabas na issue pero lalabas din daw ang katotohanan soon. Apektuhan yung family ko so hindi ako papayag na gawin sa kahit na kanino to kasi maling-mali talaga lahat ng mga lumalabas right now. So kailangan ng hustisya para dyan.
And the truth will come out naman very, very soon. Actually, yung wife ko yung sobrang mas intense. Yeah. Message niya nga yung mga tao. She even called the police station. Nagpapasalamat naman si Baron sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Kasamang co-star ni Baron na si Mark Heras, nilinaw na rin once and for all ang mga intriga ng mga tao sa kanya. Sa mga taong parang nagpapalaki ng issue, thank you, ang dami kong trabaho. Yung mga nababash. Actually, 21 years na ako sa showbiz, so wala nang apekto sa akin eh. Kumbaga, ako mismo di ko na binabasa or di ko na pinapanood yung mga videos or kung naman. Yung asawa ko pa yung actually nagbabasa at nanonood. Sabi ko, huwag ka na mag-aksaya ng oras actually. Recently kasi nag-viral si Mark ng maispatan sa isang casino o hotel kasamang recording artist na si Jojo Mendrez. Binigyan pa niya ito ng bulaklak sa MediaCon. Paglilinaw ni Mark, magkaibigan lang sila. Nakita ko sa comments sa YouTube namin, pero naka-block na. Parang may part daw ba si Sir Jojo dun sa bahay namin? Wala po. Ano yun, katas ng dugot pawis yun. Baka nakakalimutan kasi nila na I was raised by gay parents eh. So, hindi, kumbaga kung sa kanila parang malaswain. Sa akin hindi siya masama tignan kasi pinalaki ako ng mga gay parents. So, magaling at malaking respeto ko sa mga, diba, sa mga kapwa what do you call them? LGBT, yes. Alam din ng misis niya ang lahat ng kanyang galawan. Kasama na raw dyan ang tungkol sa casino hotel sighting. Nandun yung asawa ko sa kotse kasi nag-date kami for Valentine's Day. Wala akong ginagawang masama. At the same time, wala akong tinatapakan na tao. Sa ngayon, focus sila sa pagpapagawa ng bahay at bagong baby due this June. Alright, yun muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.